Malaki ang potensyal ng Marinduque sa pagiging isang tourist haven, ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Para malaman kung ano nga ba ang meron sa Marinduque na tatangkilikin ng mga turista, alamin natin sa ulat ni April Enerio. Inihayag ni DENR Mimaropa Executive Director Oscar Dominguez na malaki ang potensyal ng Marinduque sa pagiging isang tourist haven. Matatagpuan sa pinakagitna ng Pilipinas, kilala ang Marinduque bilang land capital ng bansa. Tuwing darating ang pagdiriwang ng Semana Santa, dinudumog ito ng mga turista, lokal man o banyaga upang makidiwang sa isa sa pinakamakulay na piyesta sa Pilipinas, ang Moriones Festival. Sa pagdiriwang nito, nagiging isang malaking entablado ang bayan ng Boac, kung saan ang mga Moryon ay nakasuot ng maskara at nakagayak, nagmamarcha paikot sa bayan sa loob ng 7 araw sa paghahanap kay Longhino ang tampok sa pistang ito. Pero bukod sa pagiging sikat na Marinduque para sa taunang pista ng Moriones, marami pang natural assets ang nabanggit na probinsya. Tulad ng pag-i-spelunking sa Bathala Caves, ito'y 7 magkakadugtong kung saan 4 pa lamang ang nadidiskubre. Ang pinakamalaking kuweba nito ay tinatawag na simbahan. Pwede ring mag-camping sa Battle of Pulang Lupa sa bayan ng Torrijos o kaya ay mag-trekking at birdwatching sa Mount Malindig. Pagkatapos mag-hiking, pumunta sa Malbog Hot Spring kung saan sinasabing nakakapagpagaling ng mga sakit sa balat tulad ng acne at fungi. At ngayong summer, napapanahon rin ang paglangoy sa pinakasikat na Poktoy White Beach kung saan prime spot para mag-snorkeling. Dito rin matatagpuan ang world-class Mediterranean-inspired Bella Roca Island Resort and Spa. Marami pa ang mga katangi-tanging lugar na maaari mapuntahan sa pulong lalawigan ito. Kaya bagamat tapos na ang Semana Santa, ilagay pa rin sa inyong checklist ang Marinduque para sa inyong future vacation plans. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.